أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay sumasaksi na walang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo sumasaksi na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang kanyang huling propeta, naway ang kanyang habag, pagpapala, pagpupugay, ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampun ng kanyang mga kasama at pamilya, at sa lahat ng dumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Amin ya Rabbal Alamin. Pagpapatuloy sa paksa natin patungkol kay Musa alayhi salatu wassalam. So doon tayo nagtapos sa mga al-Sahara, no? Sa mga sa lamangkero na kung saan sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbalik loob sila kahit alam nila kung ano yung magiging consequence ng kanilang pagpasok sa Islam. Alam nila na sila ay mapapahamak, pero pinili nila ang Panginoong Allah, panunumbalik sa tunay na pananampalataya. Sinabi ni Ibn Abbas, ang mga Sahara, asbahu Sahara wa amsu syuhada bararah. Ano ibig sabihin doon? Sumikat ang araw sa mga salamangkero na to, sila ay mga mangkukulo, salamangkero, mga magikero, gumagawa ng napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, lumubog ang araw na sila ay mga martir. Martir sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ganun lang yung time, yung ilang taon na sila ay gumagawa ng kasalanan, gumagawa sila ng shirk, di ba? Hanggang sa pagtanda nila, sa mga araw na yon, napakalaking kasalanan na ginagawa nila. Pero, sila ay nanumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, napakaiksing panahon, yung ibinigay nilang oras sa Panginoong Allah. Pero, sila ay nagtauba, nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinatawad lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng nagawa nilang mga nakalipas. Pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Azizun Ghaffar. Tunay na makapangyarihan, siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, Al-Ghaffar. Pero, mapagpatawad. So, kahit anong kasalanan, kahit anong past na nagawa mo, kapag ikaw ay manumbalik sa Kanya, tunay na magtauba, lahat ng kasalanan mo, buburahin. Ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung nakita natin dito sa senaryo nangyari sa mga as-Sahara. Nanumbalik sila kay Allah, tunay na sila ay nagtauba, pinili nila kahit na anong hindi nila inisip kung ano yung mangyari sa future nila. No? Pinili nila, nakikita natin ito yung sincere na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa sa nabanggit dito sa kissa, sa history dito sa panahon ni Firaun, itong tinatawag na mu'min min ali Firaun. Mu'min min ali Firaun. Isa siya sa nabanggit din sa surat Al-Ghafir na malalampalataya mismo sa pamilya ni Firaun. Ang nabanggit dito min ali Firaun. May nagsasabi na itong mu'min na nabanggit dito sa Quran is ang lahi niya Bani Israel, Israelita. Hindi. Napakalinaw ang sinabi dito, mu'minun min ali Firaun. Mu'min, malalampalataya sa pamilya, sa pamilya ni Firaun.
Itong mu'min na to, sa pamilya ni Fir'aun, kinukumpara siya dito kay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Dahil yung ginawa nilang dalawa, no, parehas kay Abu Bakr Siddiq. Itong mu'min na to, isa siya sa mga dumipensa kay Musa alayhi salam. Isa siya sa mga dumipensa sa da'wa ni Musa alayhi salatu salam. Kabila siya sa pamilya ni Fir'aun. Isa sa nabanggit na mga sa hadith, qultu li Abdullah bin Amr al-As, akhbirni bi ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ito hadith to ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan kinuwento dito, tinanong dito kay Abdullah bin Amr, ano yung pinaka worst, pinaka matinding ginawa ng mga hindi mananampalataya sa kasagsagan sa time na nagdadawa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Kasi lahat ng mga propeta dumaan sa pagsubok, lahat ng mga kumalaban sa Islam, talagang physical na nananakit sa mga da'ya. Nagpapalaganap ng Islam. Sinabi niya dito, isang araw sabi na, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya ay nagsasala sa Kaaba. Yung Kaaba na nakikita natin. Uqba, dumating si Uqba bin Abi Mu'ayt, nakita niya ang Rasulullah nagsasala, fa'akhadha bimangkab Rasulillah. Kinuha niya yung, alam mo yung mangkab dito, pag may turban, nakalagay dito, di ba? Yung turban ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kinuha ng lalaki na to habang nagsasala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawa thawbahu fi unuqihi. Kinuha niya at tinali sa liig ng Rasulullah habang nagsasala. Nakita niyo yung disrespect? Yung kung patungkol sa discrimination, napakatindi ang discrimination doon sa Makkah sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isipin mo, habang nagsasala ka, kinuha yung turban mo, ginanon sa liig mo, tapos nilubid sa liig mo na parang gusto kang patayin. So, attempting murder yun. Papatayin niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagtali sa liig. Dumating Abu Bakr Siddiq, pinuntahan niya at dinipinsa niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that time. Pinigilan niya ang lalaki na to na si Uqba bin Mu'ayt. Sinabi niya, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayinat. Tinanong niya itong lalaki na to, anong reason na gusto mong patayin itong tao na to, ang tinutukoy ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What is the reason? Anong reason? Bakit mo siya papatayin? Dahil ba sinasabi niya, pinapalaganap niya ang aking Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala at meron siyang mga katibayan na nagpapatunay na tunay ng kanyang sinasabi? Yun lang ba ang reason? Bakit niya sinasabi? Bakit niyo siya gustong patayin? Diba? So, nagpapalaganap siya ng tunay na pananampalataya, tapos ang sagot nyo, ang tugon nyo doon, gusto niyang patayin. Nakita nyo yung matinding discrimination? So, may mga time na tayo na-discriminate. Diba? Marami tayong nakikita, even sa social media, na nakahijab, sinasaktan. Diba? Nakita natin yan, physical na sinasaktan. Dahil why? Dahil Muslim siya. Iyon lang ang reason kung bakit siya sinasaktan. Dahil Muslim siya. So, ganun din yung nangyari dito sa panahon na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyong patayin dahil Muslim siya, dahil siya ay nagpapalaganap ng kaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong nangyayari sa atin na discrimination, hindi lang ito nangyayari sa panahon natin ngayon. Kahit sa mga nauna pang panahon, nangyayari yan. Dahil lang isa yan sa pagsubok na binigay sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaroon tayo ng ganitong pagsubok na discriminate.
ang ating pananampalataya. So, kinukumpir ito si Abu Bakr dito sa mu'min sa panahon ni Firaun alayhi salatu wassalam. Isa pang nabanggit sa hadith, khatabana Ali ibn Abi Talib faqala ayyuhar nas akhbiruni man ashja'un nas. O kayo na ang Ali radhiyallahu anhu, siya ay tumayo at nagkhutbah. Nagsalita, tinanong ng mga tao, sino yung pinakamatapang ashja'un nas? Ang nilagay dito, ashja'un nas pinakamatapang na tao sa mga tao. Sinabi niya, qalu qul la anta ya amirul mu'minin. Ngayon, amirul mu'minin, ang pinakamatapang ikaw. Kasi ikaw yung amirul mu'minin. Qala ama inni ma baraztu ahadan illa intasaftu minhu. Sabi niya, wala akong laban na sinalihan o wala akong digmaan o di kaya walang labanan na naganap sa pagitan ko at sa pagitan ng aking kalaban, liban lang na ako ay nanalo. Ibig sabihin siya undefeated, no lose. Ganun si Ali radhiyallahu anhu. Wala akong talo, sabi niya. Walakin akhbiruni bi ashja'in nas. Pero ang tanong ko, sino yung pinakamatapang? Ashja. Kumbaga, magkiba yung sabihin natin na kahit undefeated ka, pero ang tinatanong doon ni Ali radhiyallahu anhu, pinakamatapang, yung confidence ba? Yung kaya niyang ibuhos lahat. Sinabi niya, qalu la na'lam. Hindi namin alam. Ay amirul mu'minin. Sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, qala Abu Bakr. Sinabi niya si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ang pagkakilala natin Abu Bakr sa Siratul Nabawiyah, isa siya sa mga kumbaga malumanay, malambot ang kanyang puso, di ba? Qala innahu Abu Bakr innahu lamma kana yawm Badr ja'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arishan faqulna man yakunu ma Rasulillah. Sa panahon ng Gazwa, bakit na sinabi na mas pinakamatapang si Abu Bakr? Dahil walang Gazwa, walang digmaan, battle na dumaan na hindi siya kasali. Lahat niya sinalihan. Sa panahon ng Badr, Gazwat Badr, sa Battle of Badr, gumawa kami ng isang pagtitipon o di kaya formation na kung saan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandoon. Sinabi namin, nagtanong kami kung sino yung magiging kaakibat o kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para depensahan siya sa mga musyrikun. Walang nag-volunteer. Pakulna ma'a Rasulullah, kasi ang puntinan ng mga musyrikun talagang yung pinaka-leader. So kung sino yung kasama ng leader, talagang ikaw yung mapapalaban. Sinabi niya, ma'adana minhu ahad illa Abu Bakr. Walang lumapit doon sa posisyon na yon, maliban lang si Abu Bakr, na kung saan taas-taas niyang kanyang espada. Na nagpapakita na ako ang didepensa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga hanggang kamatayan, hindi ko siya iwan. Tapos yung sa espada niya hindi nakatago, nakataas talaga. So, shahiran bisayf ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahwi ahadun illa ahwa ilif hada asdaqun nas. Ito yung sinasabi ko na nakita ko na ito yung recommendation na to nanggaling to kay Ali ibn Abi. Sa kanyang pananaw, yung nakita niya si Abu Bakr sa kanyang kasi nagkakasama sila. So alam niya kung sino yung kung sasabihin niya sa atin sa ating pagpupulong ngayon, ang bawat isa sa atin, mayroong, kumbaga, kinikilala ito si Bro Ibrahim, mas matapang to. Kasi ito yung nakita ko sa kanya. Diba? So, meron tayong kanya-kanyang opinion. Sa opinion ni Ali radhiyallahu anhu, pinakamatapang ay si Abu Bakr sa kanyang mga pinakita. Asja'un nas. Walakad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta alladhi ja'alta al-ilahat ilahan wahida, qala fa wallahi ma dana minhu ahadun illa Abu Bakr. يضرب هذا ويحار ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله
ثم رفع علي بردة كانت عليه ثم بكى حتى خضلت لحيته ثم قال علي أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر. Tinanong dito sa kanya, sino ba yung kinumpara dito, ito yung topic natin, kinumpara dito yung mu'min sa panahon ni Fir'aun at si Abu Bakr. Ang comparison na nangyari dito, kung paano nila dinidepensa ng isang propeta. Yun ang comparison dito. Si Abu Bakr Siddiq, sinasabi nila na mas mainam, kumbaga sa panahon nila, mas mainam dahil itong si Abu Bakr Siddiq, pinoprotektahan niyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi niya tinatago ang kanyang iman. Kumbaga, hinahayag na siya ay Muslim. Naniniwala talaga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito namang mu'min sa panahon ni Fir'aun, yaktumu imanahu. Ibig sabihin, mu'min siya, malalampalataya pero sekreto. Hindi na nilalabas. Dahil sa panahon na yon, tinignan niya yung kung saan siya ligtas, kumbaga. Kasi sa panahon ni Fir'aun, alam natin malupit si Fir'aun. Kapag sino man ang malaman niya na naniwala kay Musa alayhi salatu wassalam, diretso ipapapatay niya. Katulad ng ginawa niya sa mga salamangkero na pinapatay niya, pinaputulan niyang paa at mga kamay. Al-qal'atul fir'auniyya mukhtaran iman. Dito sa kisa na to, makikita natin na mayroon talagang mga mu'min, malalampalataya sa panahon ni Fir'aun, pero hindi nila hinahayag ang kanyang iman. Dahil sa takot nila kay Fir'aun. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Dahil si Fir'aun, ang ginagawa niya, yaqtuluna abna alladhina amanu ma'ahu. Pinapatay niya yung mga malalampalataya. Lahat. Walladhina amanu ma'ahu, at yung mga naniwala kay Musa alayhi salatu wassalam. Wastahyu nisaahum, ang binubuhay lang niya ay ang mga kababaihan. Ta'kilu qawlu sahara, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Itong ginagawa ni Fir'aun, na pinapapatay niya yung mga taong mananampalataya, yung mga naniniwala kay Fir'aun, naniniwala kay Musa alayhi salatu wassalam. Walang ibang dahilan maliban lang na sila ay mu'min. Walang dahilan. Hindi dahil umaangkin sila ng kapangyarihan, kinukuha nila yung kapangyarihan ni Fir'aun. Hindi sila walang eleksyon na kumbaga kailangan tumakbo tayo, kalabanin natin si Fir'aun. Walang ganon. Kasi yung kapangyarihan ni Fir'aun nandyan na. Yung kanyang pagiging hari nandyan na. So bakit niya pinapapatay itong mga tao na naniniwala kay Musa? Maliban lang sa dahilan na sila ay mga mu'min. Wa ma tanqimu minna, walang ganti na ginagawa itong sinabi ng mga Sahara. Mga Sahara, yung mga salamangkero, walang dahilan na kami ay ipapapatay o ginagantihan. Tingnan mo, ang ginamit ng Quran, ganti. Di ba? Walang ganti na ginagawa si Fir'aun sa amin, sa mga mananampalataya, maliban lang na kami ay nagsasabi na, amanna bi ayati rabbina. Kami ay naniwala sa mga katibayan ng aming Panginoon subhanahu wa ta'ala. Lamma ja'atna, nang dumating sa amin ng tunay na pananampalataya at pinaniwalaan namin, yun ang dahilan kung bakit niya kami ipapatay. Ngayon si Fir'aun, dahil maraming naniniwala kay Musa alayhi salatu wassalam, pero yung iba nakatago at yung iba naman hinahayag, katulad ng ginawa ng mga Sahara. At meron namang mga sekreto. May mga sekretong naniniwala kay Musa alayhi salatu wassalam, mga mu'min. Isa na doon yung itong mu'min na to, di ba? Nabanggit natin. Pangalawa, yung unang naging topic natin, na nung nakapatay si Fir'aun ng isang lahi nung nakapatay si Musa, isang lahi ni Fir'aun, di ba, may pumunta sa kanya na sinabihan siya na magtago ka, umalis ka na dito dahil nagplano ang mga tauhan ni Fir'aun na ikaw ay ipapatay. So, sinabihan niya si Musa, yung tao na yun, siya ay mananampalataya, kabilang siya sa mga ali Fir'aun. Pamilya ni Fir'aun,
Sinabihan niya si Musa na tumakbo. So, yung tao na yon, mu'min, pero sekreto. Kaya nga, tinakbo niya si Firaun para iligtas, dipinsahan si Musa alayhi salatu wassalam. Ngayon, si Firaun gumagamit naman ng politics. Di ba? Sinabi niya, waqala Firaun, dharuni aqtul Musa. So, sinabi niya, dharuni aqtul Musa. So, pagbigyan niyo ko, papatayin ko si Musa alayhi salam. Dharuni aqtul Musa. Nagpapaalam siya sa mga mga kasamahan niya o sa mga tao. So, kinukuha niya yung intensyon ng mga tao. Dharuni aqtul Musa. So, pagbigyan niyo ako na patayin ko si Musa. Sinong papatay? Siya mismo ang papatay. Sa kanya, siya mismo. Wal yad'u rabbah. Nang sa ganon ay makita natin kung paano siya magdua. So, kapag siya ay patayin ko, makita natin kung paano niya tawagin ang kanyang Panginoon. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Tunay na ako ay natatakot na baka si Firaun o si Musa alayhi salatu wassalam na palitan niya ang inyong relihiyon. O di kaya ay maghasik siya ng kasamaan dito sa lupa. Nakita nyo? Ito yung pinaka-reason din kung bakit niya gustong ipapatay si Musa. Ito yung pinaka-reason. Natatakot ako na palitan niya ang inyong relihiyon. Bakit siya natatakot palitan ng relihiyon? Dahil ang relihiyon nila, sino sinasamba nila? Si Firaun. Kapag nawala yung pagsamba sa akin, mawawalan ako ng followers. So, nakita niyo yung personal interest niya? Yun yung dahilan. Hindi dahilan bakit niya ipapapatay si Musa alayhi salatu wassalam dahil sa posisyon. No, di ba? Ang kinakatakot nito, baka mapalitan yung inyong relihiyon. So, ang relihiyon nila sa panahon na yun, sila ay sumasamba kay Firaun. O di kaya ay maghasik siya ng lagim dito maghasik ng kasamaan o pamiminsala dito sa lupa. Nakita na yung accusation niya na masama kay Musa alayhi salatu wassalam. Ngayon, dito sa sinabi ni Firaun, ito ba ay kapanipaniwala? Na ang kinakatakot ko na kayo ay bakit ko ipapapatay si Musa dahil para hindi mapalitan ang inyong relihiyon. Gusto niyang palitan ang inyong relihiyon at para hindi siya maghasik ng lagim o kasamaan. Ngayon, ang tanong natin dito, kapanipaniwala ba yung sinabi ni Firaun? Ikumpara niyo kung ano yung ginagawa ni Firaun at saka si Musa. Sa tingin niyo, sino yung gumagawa ng kasamaan sa lupa? Nabasa natin kanina, pinapatay niya yung mga bata. Binubuhay niya lang mga babae. Inaalipin niya yung mga tao sa Egypt. At pinapasamba niya yung mga tao doon sa kanyang sarili. Ngayon, sino yung naghahasik ng kasamaan? Di ba siya? At hindi si Musa alayhi salatu wassalam. So ngayon binabaliktad niya, gumagamit siya ng politics upang yung mga tao makuha niya ang intensyon ng mga tao. Yung sisi, yung kasamaan, doon niya binabato kay Musa alayhi salatu wassalam. Para yung paningin ng mga tao, doon mapunta kay Musa alayhi salatu wassalam at kampihan nila si Firaun. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Isa sa mga katangian na hindi mananampalataya na gumagawa ng kasamaan, kanu minal ladhina amanu yadhakun. Pinagtatawanan nila ang mga mananampalataya. Kung nakita nila ang mga mananampalataya, sila ay tumatawa. So, ang tawa nila ay pagmamaliit. Wa idha marru bihim yataghamazun, at kapag dinadaanan nila ang mga mananampalataya, sila ay nagbubulungan. Yataghamazun. Nagbubulungan, ito tingnan nyo kung paano sila magsumambaw, nagtutuwad-tuwad sila. Bakit ganito ang ginagawa nila? Pag nasa mall sila, kung ano nung hinuhugasan nila. Diba? Hinuhugasan nila yung paa, ang kakalat nila doon sa CR, di ba? So, yataghamazun.
minamaliit o inaalipusta ang mga mananampalataya. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kapag sila ay nakarating na sa kanilang mga tahanan, ganun pa rin pinag-uusapan nila ang mga mananampalataya, ang mga Muslim. So ang usapan-usapan, pag nabanggit Muslim, iba yung nasa isip nila. Masama. At lahat pag-alipusta. Nakuha natin? Wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kapag sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag nakita nila ang mga mananampalataya, sinasabi nila na itong mga tao na to ay nasa ligaw. Nasa mapakalinaw na ligaw na pananampalataya. Ligaw na relihiyon. Diba? So, pandalait, pangalipusta, ang ginagawa nila sa mga Muslim. No? وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Ang sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam, sa mga ganitong mga nakikita niya, na-encounter niya na mga pagsubok, inni udtu bi rabbi wa rabbikum. Ako ay nagpapakupkub kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa lahat ng mga mutakabbir, mga taong mapagmataas. Mga taong mapagmataas na nagiging dahilan dahil sa kanilang pagmamataas, la yu'minu bi yawmil hisab. Hindi nila pinaniniwalaan ang araw ng paghuhukom. Hindi nila pinapaniwalaan ang araw ng paghukom. Al-mawqif imani ar-rajuli lir-rajul mu'min. Ngayon, pag-usapan natin yung sinabi natin na mu'min, malalampalataya sa panahon ni Firaun. Wa qala rajulun min ali Firaun, yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan. Yung sinabi ni Abu Bakar, yung nabanggit natin kanina, na ginamit niyang salita, nanggaling yun sa salita ni itong mu'min sa panahon ni Firaun. Sinabi niya, wa qala rajulun. Di ba sinabi ni Firaun, daruni yaqtul Musa. Pagbigyan niyo ko at papatayin ko si Musa. Ngayon, hindi nakapagpigil itong mu'min na to na tinatago niya ang kanyang iman. Yaktumu imanahu. So, sinisikreto niya ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nakatiis na may voice out niya ang kanyang salita, ang kanyang boses. Sinabi niya, wa qala rajul. Sabi ng Panginoong Allah, sinabi ng mu'min sa side ni Firaun, mu'min sa pamilya ni Firaun, na sinisikreto niya ang kanyang pananampalataya. Sinabi niya, papatayin niyo ang isang lalaki na to, na kung saan wala naman siyang sinasabi maliban lang sa tauhid, kaysa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At nagbigay naman siya ng matibay na mga ebidensya sa kanyang mga sinasabi. Ngayon, gumamit tayo ng tamang pag-iisip, sabi niya. Hindi siya nagdawa directly, ha. Sinabi niya, wa iyaku kadhiban fa alayhi kadhibu. Pag-isipan nito, ha, sabi niya. Pag-isipan niyo ang sasabihin ko. Ngayon, kung itong tao na to, si Musa, wa iyaku kadhiban fa alayhi kadhibu. Kung siya ay nagsisinungaling, yung consequences ng kanyang pagsisinungaling ay sa kanya. Siya ang responsible diyan. Kung siya ay nagsisinungaling, siya ang mananagot sa kanyang kasinungalingan. Ngayon, wa iyaku sadikan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum. Paano naman kung siya ay nasa katotohanan? Anong mangyayari sa inyo? Yusibkum ba'du alladhi ya'idukum. Yung parusa na sinasabi niya na tatama sa inyo kapag kayo ay hindi naniwala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay darating sa inyo kapag kayo ay hindi naniwala. Paano kung totoo ang sinasabi niya at tamaan kayo ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Anong mangyayari? Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya kailanman gagabayan yung mga taong mapagsinungaling. Nakuha natin? So, nagdawa siya pero indirect. Binigyan lang sila ng salita na kung saan pag-iisipan nila. So, mapapaisip sila dito. Limadha adhara imanahu. Ngayon, sa panahon na to, itong mu'min na to na sinisikreto niya ang kanyang pananampalataya, dito sa time na to, inihayag niya ang kanyang pananampalataya dahil kailangan. Bakit? Kasi papatayin ni Firaun si Musa alayhi salatu wassalam. Ngayon, ang mu'min na to, na kabilang sa panahon ni Firaun, o pamilya ni Firaun, hindi na niya naisip
ang kanyang kalagayan. Kasi pamilya siya ni Firaun, di ba? So, qaddama maslahat ad-da'wa ala maslahatihi wa mansabihi. So, inuna niya yung kapakanan ng da'wa kaysa kapakanan ng kanyang sariling kaligtasan. So, alam niya na hindi siya magiging kapalit ng ginawa niya nang ihayag niya ang kanyang pananampalataya. Sinabi niya, ataqtuluna rajulan wa qad ja'akum bil bayinat. So papatayin niyo itong taon na to na wala siyang sinasabi maliban lang sa tauhid. Ya qaumi lakumul mulkul yadhahirina fil ard. Ngayon sinabi niya dito, o aking mga nasasakupan o aking mga kababayan, ya qaum. So ginamit na yung ya qaum. Sabi ng mga ulama, ang ibig sabihin dito ng kanyang sinabi, ya qaum, isang paglalambing sa kanyang mga kababayan. Kumbaga, mga kababayan ko, mga Pilipino, halimbawa, o aking mga kabayan, pag-isipan nyo to. Lakumul mulkul yawma dhahirina fil ard. Sa panahon na to, sa araw na to, kayo ay masaya. Nasa inyo ang posisyon, nasa inyo ang kayamanan, malapit kayo kay Firaun. Lahat ng gusto ninyong gawin, magagawa ninyo. Dhahirina fil ard. Ngayon, famay yansurullah min ba'sillah. Sino sa palagay ninyo ang tutulong sa inyo, tutulong sa atin, kung sakali na ang parusa ni Allah ay dumating sa atin? Kapag dumating ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinong makakatulong sa atin? Qala Firaun, sumagot si Firaun dun sa sinabi ng isang mu'min, kabilang sa pamilya niya, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Sinabi niya, wala akong nakikita na isang magandang opinion o magandang advice illa ma ara. Paano natin i-translate to? Sa tafsir, itong sinabi ni Firaun, ang pinakamalapit na example dito, bro, yung diktador. Alam mo yung diktador? Ano yung diktador? Bro Rashid. Lagi niyang dinidikta yung kung ano lang gusto niyang mangyari. Ayun. Kung ano lang ang nakikita niyang mabuti, yun lang mabuti sa kanya. Ito yung sinabi mismo ni Firaun. Wala siyang concern kung ano yung opinion mo. Basta ang nakikita ko na mabuti, yung nakikita ko. At yung opinion ng iba, wala yan, hindi acceptable. Ma urikum illa ma ara. Wala akong nakikita maliban sa lang nakikita ko. Ma urikum illa ma ara. Wala akong nakikitang opinion na galing sa inyo maliban lang sa opinion na kung ano nakikita ko. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. At wala akong ginagawa o wala akong ahdikum, walang gabay na dumarating maliban lang sa gabay na pinapakita ko sa inyo. Kumbaga siyang nasa tunay na landas. Yun yung pinapakita niya. Di ba? Yung nakikita kong mabuti, yung nakikita kong relihiyon, kung ano yung nakikita ko, yun lang. At yung nakikita niyo, hindi yan acceptable sa akin. Nakita niyo yung diktador. So, wala siyang, itong sinabi niya, walang laman, kumbaga, wala kang makikitang sincerity na gusto niyang ipakilala ang katotohanan. So, nakikita dito yung pagitan ng isang tunay na da'wa, yung kanina, ng mu'min, na sinabi niya, ang ginamit na yakom o aking mga kababayan. Napakabang sinabi niya, di ba? O aking mga kababayan, paano kung dumating ang parusa ng Panginoong Allah? Kung paano pag totoo ang sinasabi ni Musa alayhi salatu wassalam, anong mangyayari sa atin? Sino ang tutulong sa atin? So, dumating si Musa nagsabi, wala akong nakikita, walang opinion na mga ganyan. Kung ano yung nakikita ko, yun lang. Nakita niyo yung pa-difference? Diba? Difference ng isang tunay na nagpapaliwanag ng katotohanan at yung mga taong pinapaliwalag lang niya kung ano yung saan yung interest niya. Nakita niyo yung pagkakaiba.
Ar-rajul mu'min yukhawifu qawmahu 'adab Allah. Dahil ang isang mu'min na to, ang ginagamit niyang da'wa, siya ay ginagamit niya yung pananakot, tinatakot niya ang kanyang mga nasasakupan ng kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng parusa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alladhi amana ya qaum inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab. Tunay na ako ay natatakot kapag dumating sa inyo yung parusa na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang tao na pinarusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita niyo yung pagkakaiba? Itong si Firaun, natatakot siya baka mapalitan yung relihiyon nila. Ito, ang kinakatakot ko, baka dumating ang parusa ng Panginoong Allah at tamaan kayo, sino makakatulong sa atin. Katulad na nangyari sa panahon ni Nuh. Ibig sabihin, yung knowledge, yung kaalaman patungkol kay Nuh, dumating sa kanila. Dahil walang kaum, walang nation na dumating maliban lang sa mayroong tinalagang sugo na kung saan nagbibigay ng dawa, nagpapaliwanag, pinapaalam niya kung ano yung mga nangyari sa mga naunang panahon. Ibig sabihin, itong mu'min na to, mayroon siyang kaalaman, may research siya, mayroon siyang natutunang mga kaalaman patungkol sa sinaunang panahon. Patulad sabi na nangyari kay Nuh, sa kanyang mga anong tawag doon? Sa kanyang mga nasasakupan. Katulad din na nangyari sa kay Ad, wa Thamud at Samud, walladhina min ba'dihim, at sa lahat ng mga pagkatapos nila, sa lahat ng mga kaum, mga nasyon ng pagkatapos nila. Diba? Anong mangyari kapag nangyari yun sa atin? Paano pag nangyari yun sa atin? Yung mga naunang na tao na pinarusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, paano pag nangyari yun sa atin? Nakuha natin? Wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanad. O aking mga kababayan, ako ay natatakot sa inyo, dumating yung panahon na yawmat tanad. Ibig sabihin na yawmat tanad ay yunadi ba'duhum ba'da bil musa'ada. Kumbaga, ang bawat isa ay tatawagin niya ang kanyang kaibigan, ang kanyang pamilya. Bakit? Para humingi ng saklolo. Para humingi ng tulong. Sa kabilang buhay, lahat tayo ay mangangailangan ng tulong. Isa sa nabanggit sa hadith, kahit sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula kay Adam, Nuh, Lut, sa lahat ng propeta, pupuntahan natin para humingi ng isang tulong. Ang tulong, syafa'ah. Ibig sabihin ng syafa'ah, tagapamagitan. O Adam, maaari bang ikaw ay maging tagapamagitan sa amin sa parusa na gagawin sa amin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ang tinatawag na yawmat tanad. Ang bawat isa ay mangangailangan ng tulong dahil sa nakikita niyang kahihinat niya sa kabilang buhay. Yawmat wallo na mudbirin. Sa araw na yon na tayo ay magtatawagan ng tulong, pero yawmat wallo na mudbirin. Ang mangyayari, ang bawat isa ay tatalikuran niya ang kanyang kapatid. Yawma yafirruna minhu min akhi. Sa panahon na yon, tayo ay tatakbo, tatalikod mismo sa ating kapatid. Yafirru min akhi. Kahit sa ating magulang, tatakasan natin. Bakit? Natatakot tayo na sabihin sa atin ng magulang natin na ito si Rashid. Nung kami nasa mundo, hindi man lang niya nasabi sa amin kung ano yung Islam, ano yung tunay na relihiyon. Ngayon, nandito ako ngayon dito sa, halimbawa, nandito ako ngayon sa kalagayan ko ngayon dahil walang dumating na da'wa sa akin eh. Di ba? So, ikaw naman, dahil guilty ka, tatakbo ka. Ayaw mong makipagkorte sa kanya. Kasi kapag sinabi niya yon, magiging guilty ka. So, tatamaan ka ng kaso. Halimbawa, yawma yafirru wa ummihi wa abi wa sahibati, kahit sa ating pinakamamahal natin sa mundo, yung asawa natin, wa sahibatihi wa bani. Pati yung pinakamamahal sa at pinakamalapit sa atin, yung asawa natin at yung mga anak natin, tatakbuhan natin sa kabilang buhay. Dahil sa matinding pangangailangan at matinding guilt na nararamdaman natin. Dahil lahat tayo ay tatanungin doon sa kabilang buhay. So anong mangyayari? Sabi dito ng isang
da'ya na to sa pamilya ni Firaun. Wa yudhakkiruhum bimawqif min Yusuf alayhi salatu wasalam. At itong mu'min na to, nagdada'wa siya, niremind niya itong mga tao sa Egypt kung ano yung ginawang da'wa ni Yusuf alayhi salatu wasalam. Kasi sa panahon na yun, namuno si Yusuf, di ba? Namuno si Yusuf alayhi salatu wasalam at ginawa niyang mabuti o peaceful ang lugar ng Egypt. Na-discuss natin kung paano niya nilagpasan yung ilang taon na tagtuyo. Di ba? Iniligtas niya ang tao sa Egypt dahil sa kanyang kaalaman. Ngayon, walaqad ja'akum Yusuf min qabl bil bayinat. Sa panahon ni Yusuf alayhi salatu wasalam, nagdawa rin siya, di ba? Sabi na, nagdawa rin siya ng Islam. Sinabi na siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Famaziltum fi shak. At kayo pa rin ay hindi naniwala sa kanya. Mayroon pa rin pagdududa o maagam-agam sa inyong mga puso. Sa panahon ni Yusuf alayhi salatu wasalam, kahit pa si Yusuf ay napakalaking utang na loob niyo sa kanya. Iniligtas niya ang Egypt. At ganun pa man, meron din kayong pagdududa sa kanyang da'wa. Famaziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halak, hanggang sa si Yusuf alayhi salatu wassalam ay namatay, na meron pa rin kayong pagdududa sa kanyang da'wa. At sinabi niyo pa, lan yab'athallahu min ba'dihi rasula. Pagkatapos ni Yusuf, wala nang propeta na ipapadala ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa nila yun. Di ba? So, ibig sabihin, tinanggap nila na si Yusuf a.s. ay isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nila na wala ng propeta pagkatapos ni Yusuf. Kadhalika, alladhina yujadiluna fi ayati la bighayri sultanin atahum. Ngayon, sa aya na to, bakit nga remind ang mga tao sa Egypt patungkol kay Yusuf a.s. Kung kayo ay naniniwala kay Yusuf a.s., dapat din kayong maniwala kay Musa. Sapagkat una, iisa sila ng lahi. Lahat sila Bani Israel. Si Yusuf, Bani Israel, Israelita. At si Musa a.s. may Israelita. At kapag inangkin ni Musa a.s. na siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-alinlangan na siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat iisa lang sila ng message. Iisa lang sila ng mensahe. Isa, walang pinagkaiba ng mensahe nila. At iisa pa ang kanilang nationality. Iisa pa ang kanilang lahi. So ngayon, binibigyan niya ng pag-iisip. So, kumbaga, nag-iiwan ng salita itong da'ya na to na kailangan pag-isipan ng mga tao dito sa Egypt kung ano yung nangyayari sa da'wa. No? Firaun yatlubu min Haman wa bina Sarh. Ngayon si Firaun, hinihingi niya kay Haman bina Sarh. Dahil hindi siya manalo. No? Dahil ang da'ya na to, isang mu'min, hindi siya manalo hindi manalo si Firaun. Wala siyang maisagot. 'Di ba? Dahil puro pagdidikta ang ginagawa ni Firaun, wala siyang may sagot na kahit anong katibayan sa kanyang pagiging Panginoon. Puro pagdidikta, pagsasalita ng kung ang masasama. Ngayon, sinabi niya, وَقَالَ فِرْعَوْنِ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. Iniba niya yung usapan. Ginamit naman niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang posisyon upang ma-brainwash yung mga tao. So, pinapakita na. Sabi niya, Ya Haman, inutusan niya ang isa sa kanyang mga gabinete, na si Haman. Ibni li Sarha, gawan mo ko ng isang pinakamatayog na building. Panahon na yun. Siguro may mga matataas na building sa Egypt, no? Igawa mo ko ng pinakamataas na building. Sabi niya, La'alli ablughul asbab, at yung building na yon, yung pinakamataas na tore, gagawin ko yung hagdan para makita ko yung Panginoon ni Musa. Titignan ko kung tunay nga na totoong Panginoon yan. Nakita niyo yung logic niya doon? So, iniiba niya yung usapan. So, pag wala kong makita,
sinungaling si Musa. Nakita niyo yung, ano niya, yung debate na ginagamit niya. Kumbaga, to see is to believe. Yun ang ano niya. Ngayon, gumawa ka ng tore, tignan ko, silipin ko doon, makita ko yung mga pintuan sa langit. Sino ba yung Panginoon na sinasabi ni Musa? Pag wala akong makita, o nagsisinungaling si Musa, paano niyo paniniwalaan si Musa? No? Ganun ba yung pagbibigay ng rason? Pagdadawa? Diba? Diba, ano, alim mo, nagkikipagdebate ka sa dawa, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa, ganito, ganyan. Sinasabi na sa'yo, wala akong nakikitang ano eh. Diba? So, katulad ng mga atheists, na hindi nila pinaniniwalaan, wala silang tinatanggap na Diyos. Wala. Kumbaga, lahat na nangyari accidentally. Diba? Halimbawa, pumunta ka dito sa pinto, naka-arrange itong mga upuan, in-arrange sila ang kanilang sarili. Accidentally, walang nag-arrange dyan. Di ba? So, ang ginagawa ni Firaun, parang ganon, naalala ko yung isang mulhid, isang atheist, na pinakaunang tao sa space. Yung aeroplano na, iba yung pinakaunang tao sa moon. Ito, pinakaunang tao sa space na lumabas sa mundo para tignan yung kalawakan. So, dito, isa tong mulhid eh. Mulhid. Ibig sabihin na mulhid, atheist. Nung siya ay umalis nakita niya yung pinakakalawakan, nakita niya yung itsura ng universe, siya ay namangha. Nasabi niya na, wa huwa mabuhur ibda'il kaun. Itong napaka-amaze itong universe na to. Itong nakikita ko, qala la budda yakuna li hadha al-kawn ilah. Itong pagkaka-arrange ng mundo, ng mga planeta, mga bituin, subhanallah, napaka-amaze. Hindi ako, sabi niya, maniniwala na walang gumawa nito. Mayroong Panginoon na gumawa nito. Hindi ito nangyari accidentally. Hawa natin. So ito yung nasabi ni itong mulhid na to, atheist. Pero sa kanyang pagbaba sa mundo, hindi niya, kumbaga, iba yung sinulat niya. Sumulat siya ng katulad ng ginawa ni ni Firaun. Ang sinabi niya, nalabas ko ang kalawakan, wala akong nakitang Panginoon dun. Kumbaga, ini-expect niya, meron siyang makakasalubog na dun yung Panginoon. Diba? So, iyon yung nasa kanyang sinulat. Diba? Pero nung nandun siya, yung fitra niya, nagsalita. Yung naturalisa ng kanyang fitra, nagsalita. Hindi sa bibiga, nasabi niya sa kanyang sarili, hindi ako maniniwala na walang naggumawa nito, walang naglikha nito. Napakaganda at napaka-arrange. Pero pagbaba niya, dahil mulhid siya, atheist siya, pumunta ko doon sa langit, doon nakalawakan, wala akong nakitang Panginoon doon. Di ba? So, nangibabaw pa rin ng kanyang pagmamataas. Hindi niya matanggap. Pero yung fitra niya, meron tayong sariling fitra, meron tayong natural na paniniwala. Kapag nakikita natin yung kaun, yung mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala tayo na may naglikha dito. May Diyos na naglikha dito. Oo. Siyempre, makikita niya sa kabilang buhay. Subhanallah. Ay, madahir. Ilang oras na bro? Nakailang oras na tayo? Rasid. Nakailang oras na dyan? Sa camera mo, bro. Di ba, ano po sa? Ang pag-ibig mo lang. 4 minutes lang. Madahir taraju' Fir'aun amama hujjat ar-rajul al-mu'min. Ngayon, mayroong mga taraju'. Ibig sabihin, may mga binabawing salita si Fir'aun. Pagkatapos ng da'wa ng mu'min na to, mayroon siyang mga iniiba naman na taktik. Dati, sinabi niya, daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Pabayaan niyo ako at papatayin ko si Musa. Papatayin ko siya. Mismo akong papatay kay Musa.
والآن يتراجع عن هذا الطلب ويأمر ببناء الصرح بحجة البعث عن إله. No? Hindi na mapatay si Musa. Ang ginawa niya, inutusan na si Haman na gumawa na lang ng tore. Di ba? Para hanapin daw yung Panginoon ni Musa. Pangalawa, في السابق طلب من قومه الإذن بقتل موسى والآن يطلب من قومه انتظار ليطلب نتيجة بحثه في السماء. So, kanina, humihingi siya ng idhn, humihingi siya ng pahintulot sa mga tao na patayin ko si Musa. Ngayon, ang hinihingi niya, maghintay kayo sa resulta sa paghahanap ko sa Panginoon ni Musa. Ngayon, pagkatapos ng mataas na tore na to, sasabihin ko sa inyo anong resulta. Kung totoo ba na may Panginoon si Musa at hindi. Kung walang mahanap, peke ang Panginoon ni Musa. Pag mahanap ko, mag-Islam ako. Papasok ako sa Islam. So, wala siyang mahanap. Katulad ng isang pinakaunang, yung sinabi natin kanina na scientist. Mas mataas yung napuntan. Lumabas na siya sa mundo eh. So, wala siyang nakita. Fi sabiq, jazama bi anna Musa alayhi salam kadhib. Sinabi niya nung una pa na si Musa ay isang sinungaling. Jazama. Ibig sabihin, 100% itong si Musa sinungaling to. Wala siyang hindi totoo ang kanyang sinabi. Ngayon, naiba naman yung salita niya. Sinabi niya, wa inni la'adhunnuhu katiba. Sa tingin ko, itong si Musa nagsisinungaling yan. Magkaiba yung itong si Musa sinungaling. At itong si Musa, sa tingin ko sinungaling. Magkaiba yun eh. Yung una, siguradong sigurado na sinungaling si Musa. Ngayon, si Musa, sa tingin ko sinungaling. So, naiba yung kanyang statement. جملة تحدي صريح لفرعون ودعوته فقد سبق أن قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Ngayon, وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. Sinabi na isang mu'min, يدعوهم صراحة. So, kanina, yung mga dawa ng mu'min na to indirect. Ngayon, nagdawa na sila directly. Saraha, ibig sabihin ng saraha, yung punto, sinabi na yung punto. Punto por punto. Sabi niya, waqala alladhi amana ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. O aking mga kababayan, ya qaum ittabi'uni. Maniwala kayo sa akin. Kapag kayo naniwala sa akin, dadalhin ko kayo sa tunay na landas na katotohanan. So, diretso na. Kanina, puro lahat pananakot, binibigyan niya sila ng mga message na pupukaw sa kanilang puso. Ngayon, diretso, kapag kayo ay naniwala sa akin, dadalhin ko kayo sa tunay na landas at tunay na paniniwala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, directly, ito ay isang matinding hamon kay Firaun. Kasi ang sinabi ni Firaun, wala akong nakikitang relihiyon, wala akong nakikitang tama, maliban sa nakikita ko. At yung gabay na sinasabi ko sa inyo. Ngayon, opposite ng sinabi ng lalaki. Sa akin kayo maniwala at sasabihin ko sa inyo, dadalhin ko kayo sa tunay na landas. So, isang hamon yun. Kumbaga, opposite sa sinabi ni Firaun. Ngayon, hamon yun directly kay Firaun. Yung sinabi niya. وَيُقَدِّمُ لَهُمْ خُلَاصَةْ دِينِهِ. Ang isang mu'min na to, nagbigay ng isang huling mensahe dito sa mga kanyang masasakupan. Ya qaum, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata. Tunay na ang buhay natin dito sa mundo ay puro paglalaro lamang. Napakaiksing panahon, pamumuhay, at may darating ang araw na mawawala lang bigla. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano pa kalaki ang posisyon mo, isipin natin na ito ay napakaiksi. Darating ang panahon, mawawala yan sa isang iglap. Wa innal akhirata hiya darul qarar. At ang pamumuhay sa kabilang buhay, yun yung pamumuhay na magtatagal,
walang katapusan. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. At sino man sa atin na gumawa ng isang kasalanan o pagtalikod sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, fala yujza illa mithlaha. Walang gantimpala ng kanyang matatanggap maliban lang sa kanyang ginawa. Kung anong ginawa mo sa mundo, yun yung matatanggap mo. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha. At sino man sa inyo na gumawa ng isang mabuting gawa. Mabuting gawa, ang pinakauna dito, yung paniniwala sa nag-iisang Diyos, min dhakarin, mula sa mga babae at kalalakihan, mga kalalakihan at mga kababaihan. Wa huwa mu'min, siya ay naniniwala sa Panginoong Allah, gumagawa ng mabuti mula sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Wa huwa mu'min. Nakita niyo? Gumagawa ng mabuti mula sa kalalakihan at mga kababaihan, wa huwa mu'min. Siya ay malalampalataya. Hindi sinabi dito na siya ay gumagawa ng mabuti kahit anong relihiyon niya, basta gumagawa ng mabuti. Napakalinaw sinabi niya dito, gumagawa ng mabuti at itong gumagawa ng mabuti naniniwala sa nag-iisang Diyos. Wa huwa mu'minun, yun yung pinaka-requirement. Faulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Sila ay papapasukin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, yurzaquna fiha bighairi hisab. Sila ay gagantipalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala o bubuhayin doon, bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kabuhayan dito sa paraiso, bighairi hisab, ng walang limitasyon. Dito sa mundo, meron tayong mga kabuhayan o rizq, walo lang yung nakatakda na makukuha natin, yun lang makukuha natin. Kung ano yung nakatakda, pag hindi nakatakda sa'yo, hindi mo makukuha. Makukuha natin? May limitasyon. Nakatakda yung makukuha natin. Sa kabilang buhay, pag tayo nakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kabuhayan na walang limitasyon. Walang limit. Unlimited. Subhanallah. Naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ipapasok niya sa paraiso, no? At ipatawad niya sa atin lahat ng mga kasalanan na nagawa natin, sinadya natin at hindi sinadya. At ilayo tayo sa mga shirk, mga malaking kasalanan, shirkul akbar, mga maliliit na shirk at mga malalaking shirk. At bigyan tayo ng isang napakagandang magtatapos dito sa mundong ito. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khair. Naktafi bihadal qadr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.